For the next 5 months, I felt so empty. Sa sandaling bumalik ako sa London, hindi ako nakakatulog ng maayos. Lagi kong napapanaginipan si Olivia at ang anak ko. Mayroon akong 5 big portrait ni Olivia at ng aming anak sa paligid ng dingding ng aking opisina. Mayroon akong ilang mga frame ng larawan ng mga ito sa aking penthouse. Walang araw na nakaligtaan kong tawagan siya. Bago magsimula at matapos ang araw ko, palagi ko siyang tinatawagan sa telepono o sa Zoom. Iniiwasan ni Olivia ang mga tawag ko. Minsan kapag sinasagot niya, maximum 2 minutes lang kami nag-uusap at siya ang laging nauunang nagbababa. Ang gusto ko lang ay halikan siya at ipaalam sa kanya na mahal ko siya, but I was always messing things up. Kadalasan ay natutulog ako sa aking opisina dahil hindi ko nagustuhan ang pakiramdam ng pagpunta sa aking penthouse na mag-isa. Olivia is my home, she is my life. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong maglakbay pabalik. Mahigpit ang aking mga schedule. Sinusubaybayan ako ni Jasper, at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong lumabas kasama ang aking mga kaibigan gaya ng pagpipilit nila. Ang gusto ko lang ay makasama si Olivia at ang anak namin. Sa wakas nakuha ko na ang phone ni Jasper. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi sinasagot ni Via ang kanyang telepono, kaya napagpasyahan kong tawagan siya. Sinabihan niya ako na manatili sa linya at dapat ay sinadya ni Jasper na marinig ko ang kanilang usapan. Via, gusto kanyang makausap. Narinig kong tinatawag ni Jasper si Olivia. Pwede mo bang sabihin sa kanya na hindi ako available? Narinig kong sagot ni Via. At kailan ka magiging malaya na kausapin siya? Alam kong iniiwasan mo siya. Bakit ko naman gagawin yun? Naghuhugas ako ng plato, alam mo naman, kaya busy ako. Irritable ang boses niya sa kabilang linya. Hunter, yeah, naghuhugas daw siya ng pinggan, kaya busy siya ngayon. Kumunot ang noo ko, saka tumawa. Yeah, and you know what? Nakasuot siya ngayon ng pulang damit panloob at lumalabas ang puwitan niya. Nagpatuloy si Jasper kaya napatawa ako. Jasper, anong sabi mo? Sigaw nito sa kanya. Pulang damit panloob. Yes. Putol niya sa phone. Olivia, baby, hi, para akong idiot. Anong gusto mo? Kamusta ka? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at email ko. I'm not answerable to you. Gusto lang kitang makausap. Marami akong ginagawa. Pwede ba tayong mag-zoom ngayong gabi? No, magiging busy ako. Kailan ka magiging available? Hindi ko alam. Probably never. I gotta go. Bye. Nakarinig ako ng 3 beep. Napabuntong hininga ako. Buong araw akong nagpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit ang naiisip ko lang ay si Olivia sa kanyang pulang damit panloob. I mentally slapped myself. Umuwi akong nakangiti na parang idiot. Iniisip ko ang masiglang dibdib ni Via sa loob ng pulang damit panloob sa buong araw. Pinuksan ko ang Zoom para magpadala ng good night message kay Via nang mapansin kong online siya. Agad kong pinindot ang call button at hinintay siya. Sumagot siya. Finally, ulalas ko. Via. Hinawakan ko ang mukha niya sa screen. Hi. Sumagot siya. Nakita ko ang aking little bundle na mapaglarong bumagsak sa kama. Nang makita niya ako ay pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at tinawag akong, Dadada. Muntik na akong umiyak ng mga sandaling iyon. Give daddy a kiss please. Naiintindihan niya siguro ako dahil gumapang siya palapit sa screen at hinalikan iyon. Lumaki na siya. I was feeling overjoyed. We shall sleep now. Halos hating gabi na. Salamat sa pagsagot sa tawag ko. Napangiti ako sa sarili ko. Finally, everything was settled now. Tuluyan na akong huminto sa pagmomodelo at ni-clear ko ang ibang mga kontratang natitira. Inatasan ako ng karamihan sa mga pinagkakatiwalaang tao na patakbuhin ang kumpanya. Napatingin ako sa blueprint sa harap ko. Ang mga engineers ay nagpipresent doon ng proposition sa aking bagong bahay. Sinigurado kong napagmasdan ang lahat at palagi nila akong pina-update tungkol sa progress ng construction. Lagi kong iniisip si Via habang nakatingin sa plano. Ito ay para sa iyo, baby. Para sa atin. Nang matapos kami ay tinawagan ko agad ang secretary ko para ihanda ang private plane ko. Malapit na ang birthday ng anak ko. Inihanda ko ang aking sarili para sa aking pagbabalik. Kinausap ko si Jasper kagabi tungkol sa plano ko. Naalala ko ang huling pag-uusap namin ng seryoso. Iyon ay bago ako bumalik sa London. Nang umalis ako sa bahay ni Olivia ng gabing iyon, nakatayo si Jasper sa labas na nakakunot ang noo. Sundan mo ako. Galit na sambit niya. Sinundan ko siya sa isang bakanting lote at nakatayo siya doon na nakakuyom ang mga kamao. Ikaw ang ama ng pamangkin ko.
Oo, kinakabahan kong sagot. Ikaw ba yung lalaking nanloko at iniwan siya? Yes. Bago ko pa matapos ang sasabihin ay dumapo ang kamao niya sa kaliwang panga. Bago ko pa maituwid ang mga paa ko mula sa pagkahulog, dumapo muli ang kamao niya sa mukha ko. Hindi ako lumaban. Nararapat ko ito at higit pa. Patuloy pa rin siya sa pagbato sa akin at napahiga lang ako doon sa lupa na hindi gumagalaw. Napaupo siya sa lupa habang dumudugo ang mga kamay. Hindi man lang niya nabayaran ang mga paghihirap na idinulot mo sa kanya, you bastard. Napakabangis niyang tingnan. Ang kanyang mga mata ay parang kay Via kapag siya ay galit na galit. Napayuko na lang ako at dahan-dahang pinunasan ang duguan kong labi. Isang araw, pumunta siya sa pintuan ko na may dalang isang bag. Umiyak siya sa aking mga bisig. Kinailangan ko siyang buhatin sa loob dahil hindi na siya makalakad. Kumakain siya at bihira sa isang araw. Hindi siya lumabas ng kondo ko. Lagi siyang natutulog at minsan nakaupo sa balcony na blanco. Bihira siyang magsalita. Inabot ako ng isang linggo bago ko malaman na buntis siya. Nagsusuka siya tuwing umaga. Kailangan ko siyang dalhin sa doktor dahil nag-aalala ako sa kanya being sick and all. She refused to be checked and I had to cry in front of her to persuade her. Nawalan siya ng buhay. Pero nang marinig niya ang heartbeat ng baby, nabuhay siyang muli. Now, don't tell me alam mo ang mga paghihirap niya. Isa ka lang makasarili na bastard. Sabi niya sa kabila. It was all my fault. I don't want to make a repeat of my mistake. I don't intend para saktan ulit siya, babawi ako sa kanya. Ipinapangako ko sa iyo iyon. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nagdulot ka ng masyadong paghihirap sa buhay niya at dinadagdagan mo na naman. Please, let me do this. I'm not asking for forgiveness because I know it will never happen. All I want is another chance to make things right with her, for our son. Mahal ko siya. She is my life. For the past years, all I could think was her. I love your sister, Jasper. I love her with everything left in me. Umiyak ako sa harap niya. Tumayo siya habang ako nanatiling nakaupo sa lupa. 1 taon. Ano? Huwag kang magpakita sa loob ng 1 taon. No. Huwag mong gawin ito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 1 taon. Jasper. Kung mahal ka pa niya at mahal mo pa rin siya after 1 year, hindi kita hahadlangan na bawiin siya. Maaari mo pa ring tawagan siya, ngunit hindi ka makakatapak sa lupaing ito sa loob ng 1 taon. Ngunit, isa kang makapangyarihang tao. Dapat alam mo kung ano ang gagawin para ituloy siya. Hindi ko kaya. Masyadong mahaba ang 1 taon. Baka mamatay ako sa pagkukulang sa kanya, bago matapos ang taon. Huwag kang ang madrama, you suck. 3 buwan. 1 taon. Please, hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Kailangan mong tiisin, bastard. 4 na buwan. Siya ay huminto. Kalahating taon. End of discussion. Tumalon ako sa kaligayahan. Sa tingin ko ito ay mas mahusay kaysa sa 1 taon. Nagsimula na siyang maglakad palayo pero tumalikod siya sa akin na may lungkot sa mukha. Saktan mo siya ng 1 beses at lalagyan ko ng bala ang bungo mo. Nakahandusay ako sa lupa habang nakatingin sa madilim na kalangitan. 6 na buwan. Naglabas ako ng 1 talunang buntong hininga. I came back after 6 months exile granted ni Jasper. Dumating ako 1 linggo bago ang birthday ng aking anak. Pansamantala kong hindi tinawagan si Via to surprise her sa big day ng aming anak. Sana hindi niya ako batahin ng plato at unan kapag nagpakita ako. Pumunta ako sa isang pastry shop para umorder ng mga cupcakes para sa aking anak. Namiss ko siya ng sobra. Nasaktan ako na hindi ko siya nakikita ng matagal. Gusto ko siyang yakapin at makipaglaro sa kanya. Siya ang aking mahalagang regalo mula kay Via. Siya ang aking kayamanan. Nagsuot ako ng casual na damit at baseball cap para hindi ako makilala ng mga tao. Habang naglalakad ako, nakita ko si Jasper na nakaupo sa labas ng isang restaurant sa isang sulok at nagpapakain siya ng chocolate sa isang baby. Baby ko. Nanlaki ang mata ko sa kaligayahan. Malaki na siya. Ang aking munting anak. Naglakad ako papunta sa kanila at unang nakita ako ng aking anak, at tinatawag niya ako with his toothless grin. Kalaunan ay napansin ako ni Jasper and he had this neutral face. Tumango ako at ngumiti sa kanya at tinapunan ko ng matamis na tingin ng anak ko na tumatalon ng husto. Mabilis ko siyang binuhat gamit ang aking mga braso. Niyakap ko siya sa dibdib ko at hinalikan ko ang chubby cheeks niya. Umupo ako sa tabi ni Jasper at sinisipa ng anak ko ang kanyang mga binti at braso sa kasiyahan.
Hello my little monster, Daddy misses you so much. Sabi ko sa kanya sabay halik sa noo niya. Napansin ko si Jasper sa phone niya. Ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaro sa aking anak ngunit nang marinig kong sinabi niya ang kanyang pangalan, tumigil ang aking puso. Hi Via, kamusta ka dyan? He has been very behave and always looking cute. Ang kalahating tenga ko ay nakikinig sa usapan niya. Lumabas kami saglit. Nasa park kami ngayon. Oo nga. Via, we have to go now. I will tour this cute baby around. Tumingin ulit sa akin si Jasper gamit ang neutral na mukha. Ito ay uri ng pananakot. Dumating na ang pinakahihintay na Big Friday. Sinabi sa akin ni Jasper na Animal Zoo ang theme. Pagbalik ko sa hotel, nag-internet ako para maghanap ng angkop na costume para sa party. Ini-imagine ko kung ano ang isusuot ni Via. Sa wakas nakakuha ako ng ideya. Nasa tapat na ako ng pinto ng apartment niya nang may nakita akong delivery car na nakaparada sa daan. May dalang 2-layered chocolate velvet cake ang delivery man. Excuse me. Kay Miss Olivia ba ang delivery? Opo, sir. Ako ang asawa niya. Ako na ang magdadala nito sa loob. Hinayaan niya akong bitbitin ang cake at pinindot niya ang doorbell. Isang blonde na babae ang nagbukas ng pinto at napabuntong hininga siya. Lahat ay nakasuot ng kani-kanilang mga costume at ang bahay ay naging isang kamanghamanghang zoo na may lahat ng mga decorations. Hunter, thank you for coming, pekeng ngiti ni Jasper sabay tapik sa balikat ko. Natakot siya sa magiging reaksyon ni Olivia. Alam ko. Thank you for inviting me. Saan ko ilalagay ang cake? Tanong ko habang nakangiti kay Via. Napaka-sexy niya sa suot niyang cavewoman costume, Let me. Alok ng isa pang blonde short-haired na girl. Naglakad ako papunta kay Via, at hinalikan siya sa noo bago niyakap ang aking anak. Happy birthday baby. Cute siyang humagikgik. Ang aking baby ay nakasuot ng isang cute na costume na leon na may 3 parallel na linya sa bawat pisngi niya na parang sa isang pusa. Nakatingin sa amin ang lahat na nakatitig. Napansin siguro nila ang pagkakahawig namin ng baby ko. Wait. Nasa gubat tayo kaya kailangang mag-costume si Hunter. Narinig kong sigaw ng isang lalaki. Hinubad ko ang coat ko at napabuntong hininga ang lahat. Ang costume ko ay katulad ni Via. Ako ang caveman niya. Sabay-sabay kaming kumanta ng birthday song at hindi napigilan ng aking maliit na anak ang pagsipa sa kanyang mga binti sa kaligayahan. Masaya ang lahat sa party at sa kantahan. Halatang iniiwasan ako ni Via. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Hinayaan ako ng mga babae na sumali sa usapan nila. Umiinom ako ng isang basong juice nang mapansin kong nakatitig sa akin si Via. Agad niyang inalis ang tingin niya at umiwas ng tingin. I excused myself at naglakad papunta sa kanya. Hi baby. Hinila ko siya sa bewang niya at sinadya kong sumiksik sa dibdib niya. Pwede bang maging discreet ang lalaking ito minsan? Sabi niya. No, I can't. Lalo na kung malapit ka. Ngumiti ako sa kanya. Sabihin mo ito ng malakas, baby. She wiggled to free herself pero mas hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Bitawan mo ako, Hunter. Napabuntong hininga siya sa pagkatalo. Thank you for coming. Sabi niya nang hindi tumitingin sa mata ko. Ayokong mamiss ang first birthday ng anak natin. Paano mo nalaman na birthday niya ngayon? Hindi ko naman nasabi sa'yo. Oo, hindi mo sinabi sa akin. Naging abala ka sa pag-iwas sa akin. I have my ways. Kinindatan ko siya. The party was great. Bandang 3:00 ng hapon ay umuwi na ang lahat. Niyakap ko ang anak ko habang pinapanood ang mga isda sa aquarium. How many fishes are there? 1, 2, 3. Kinausap ko siya habang nakaturo ang mga daliri ko sa glass. Halos hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata pero humagikgik pa rin siya habang binibilang ko ang mga isda para sa kanya. Baby, are you sleepy now? Come to mommy. Narinig ko si Via sa likod. Pinuhat siya nito at marahang ipinikit ang mga mata at nakatulog. Siguradong pagod na pagod siya. Inihiga siya ni Via sa kama pagkatapos magpalit ng damit. Napaka-sexy ng likod niya. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa kanya, at hinaplos ang leeg niya. Miss na kita. Paano ka nakapasok? Nagluluto ako ng almusal nang may narinig akong boses mula sa likuran. Nakatayo lang doon si Via na nakasuot lang ng malasutlan niyang damit at gusot na buhok. Good morning baby. Hinalikan ko siya sa pisngi at namula siya. Please sit down. I'll take care of you. Ngumiti ako ng kinakabahan. Coffee. Tumango lang siya. Tahimik kaming kumain ng almusal. Usog na ako. Ulalas niya.
Kaunti lang ang kinakain mo, pumapayat ka na kaysa sa huling pagkakataon na nakita kita. Oo, it has been 5-6 months na. We will talk after you finish your plate. Wala kang utang sa akin. She snapped. Please, let me explain baby. I promise to tell you everything and anything you want to know. Hindi mo obligado, inikot niya ang mga mata and honestly. Nakita kong cute. Tinulak niya ang upuan at tumayo. Just in one smooth swift, kinabig ko siya sa bewang niya. I am not letting you go, never again. Dahan-dahan niyang inalis ang mga braso ko, at naglakad palayo. Nakatayo ako doon sa harap ng pinto ng kwarto. Narinig ko ang mga hikbi niya. Masakit sila. Naglakad ako pabalik sa sofa at umupo ng talunan. Umikit ako at naramdaman ko ang mainit na likido sa pisngi ko. Please let me in baby. Makalipas ang mahabang minuto, biglang tumunog ang pinto. Would you like to accompany me to the grocery store? Napatingin ako sa kanya at hindi ako makapaniwala sa tinanong niya. Mabilis kong tinanguan ang ulo ko. Sige gusto ko yun. Ilalabas ni Jasper si Nikolai. Kasama niya yata si Katie. Sabi niya habang maingat na humihigop ng kape. Halata ang mapupungay niyang mata. Okay, ako na maghuhugas ng pinggan. Gusto mo bang maligo muna? Napangiti ako na parang tanga. Paliwanag niyang sagot. Nakipaglaro ako sa anak ko sa sala habang naliligo si Via. Ini-imagine ko ang kanyang hubad na likod at ang kanyang magandang puwitan. Nang matapos siya, turn ko na para mag-shower. Paglabas ko ng shower, nakita ko si Via at Jasper sa may pintuan. Umalis siya kasama ang anak ko sa wakas. Nakatitig si Via sa katawan ko at namumula siya. I chuckled at the back of my mind. I strode my way towards her at bago pa siya makapag-react, hinila ko na siya ng mabilis sa bewang niya. Ang aking pagpukaw ay humihigpit at ito ay napakasakit. Namumula siya. Alam kong sobrang nakaon siya. Magkadikit ang mga ilong namin. Matiim ko siyang tinitigan at naririnig ko ang mabigat niyang paghinga. Tinanggal ko ang tuwalya sa bewang ko at nakaturo sa kanya ang matigas kong pagkalalaki. Hunter, takpan mo ang sarili mo. Umisi siya pero mas lalo siyang namula. Natawa ako habang papalayo siya sa hawak ko. No, don't come near me. Magbihis ka na, utos niya. Idinikit ko ang umbok ko sa tiyan niya at bumulong siya. Pwede mong hawakan, pang-aasar ko sa kanya. No. Tingnan mo ako. No. Ikaw lang ang gumagawa sa kanya ng ganito, sexy kong bulong. He is totally wild right now. He needs you to tame him. Sa wakas ay humarap na siya sa akin. Isinara ko ang aking mga mata at hindi ko napigilang mapaungol. Nasa gilid ako ng ecstasy nang hindi ko na maramdaman ang palad niya. Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Baby, you're not yet done. She let a evil smile at nilabas ang dila at tumakbo palayo. Pagbabayaran mo ito baby. Frustration kong sigaw. Napakasakit na masarap. Nakarating na kami sa grocery store. Nakatingin sa amin ang mga babae at maging ang mga lalaki. Pinagsalikop ko ang mga kamay ko sa kanya. Kailangan nilang malaman na akin siya. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang mag-grocery. Pinuno ko ang trolley ng iba't ibang produkto na gusto kong subukan. Hunter, ano ito? Tiningnan ko siya ng puppy eyes. Hindi natin mabibili lahat. May sapat na akong budget para sa mga pangangailangan. Babayaran ko sila. I beamed. No, please. No, baby please. Hi, handsome. I'm Cassie by the way. Natigilan kami nang may lumapit sa akin na dalawang babae at nagpakilala. Inabot niya ang kamay niya para makipagkamay. Kumanti naman ako ng gesture pero sobrang sakit sa pakiramdam. Nakatitig sa akin si Via. Hindi ito maganda. I'm Bridget. You can come with us for a cup of coffee and more. Nagsalita yung isa pero hindi ko sila pinansin. Nakatingin ako kay Via na patuloy na umiikot ang mga mata. Tinulak niya ang trolley forward pero nasalo ko siya sa bewang niya. It's nice meeting you girls but I and my wife have plans already for the rest of our lives, and I ought to start it as soon as we reach our bedroom, goodbye. I smirked while pulling her possessive at lumayo na kami sa kanila. Hinila ko siya sa dibdib ko at hinalikan ang leeg niya. Nakakaamoy ako ng selos. Hinawakan ko ang mukha niya gamit ang dalawang kamay ko at hinalikan siya. Hunter, stop. Nasa public tayo. Pilit siyang kumawala, pero pinipigilan ko ang aking hawak. Ibig sabihin pwede na tayong magpatuloy kapag nakauwi na tayo. Napangiti ako nang mapaglaro. No, she snapped. Sa totoo lang, I enjoyed watching her so flustered.
Tinalo ko siya pagkatapos ng laban namin kung sino ang magbabayad. Nagpunta kami sa ilang tindahan at tinulungan ko siyang pumili ng mga bagong damit at gamit para sa aming baby. Sobrang nag-enjoy ako. The baby stuffs were all so cute. Hindi ko sila maalis sa paningin ko, kaya binili ko lahat ng gusto ko. Ayaw bumili ni Via ng maraming gamit pero nagpumilit ako. Kailangan ko siyang halikan sa bawat isa. Time na pinagsabihan niya ako para tumigil siya sa pag-ungol. Pagdating namin sa bahay, agad akong nag-unwrap ng mga baby stuff na binili namin. Masyado akong natutuwa. Hindi ko na hinintay na buksan ang mga bag. Kahit papaano ay nasaktan ako sa pag-iisip na ito ang unang pagkakataon na bumili ako ng isang bagay para sa aking anak. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.